Hi guys! Welcome back to another Toots or tutorial with me, Abby. And if you are new to this channel and interesado ka sa mga basic tutorial, please consider subscribing by tapping or clicking the subscribe button and the bell icon as well para updated ka every time na may mga bago akong upload. 'Cause I'm not just a pretty girl. Okay, let's start. So, first, kailangan muna nating mag-prepare ng mga barya. So, yung mga hinuhulog sa PisoNet. So, ito yung tatlong klase ng barya dito na ginagamit natin sa PisoNet. Is yung piso, 5 piso, and 10. So, kailangan meron ding mga imperfection yung mga barya na gagamitin natin para ma-read. Para if ever maghulog yung bata ng may mga yupi-yupi, mababasa pa rin ng ating coin slot. First, explain ko muna yung mga buttons na gagamitin natin and yung mga letters na may encounter natin. So, may mga letters kasi na lalabas and i-explain ko muna kung ano yung mga gamit ng mga ito. Sa pagsiset, so, 3 lang yung button na gagalawin natin. Ito yung set, yung plus, at saka itong minus. Next, dito naman tayo sa letter. So, unang isa-set natin, kailangan naka-A siya. So, ang ibig sabihin nun is set. And next, yung E. So, i-input lang, ilalagay lang natin dito kung ilang klase ng coins yung gagamitin natin. So, meron tayong 3 klase ng coins na ginagamit sa ating coin slot. So, ito yung piso, 5 piso, at 10. Next naman is yung letter H. So, ito naman, kung ilan yung set ng coin na gusto nating gawing sample. So, pwede natin gawing sample 10 or mas maganda 20 para mas maraming makilalang coins yung ating coin slot. Next is letter P. So, ito naman yung value ng coin kung magkano yung halaga ng coin. And ang last is yung letter F. So, ito yung accuracy and sensitivity. So, ang nilalagay lang dito is standard is number 8. Next, so ito yung first na settings or setup. So, next na setup natin is yung may lalabas na A1 and A2 and A3. So, itong mga ito is yung settings na ito, yung A1 is para sa piso, A2 is para sa 5 piso, and yung A3 is para sa 10. And once na lumabas na itong mga A1, A2, A3 na ito, so ang kailangan lang natin gawin is ihulog natin yung sample natin na coins. So, yung kung ilang set ng coins ang sinet natin sa letter H, so ganun lang din ang ihuhulog natin. So, kung ang sinet mo sa letter H is 20, so 20 na coins dapat ang maihulog natin. Or kung 10, so 10 lang din ang huhulog natin. Okay, move na tayo sa actual na pagsisetup. So, ito na yung ating universal coin slot. And ito, kailangan natin ng 2 matulis na bagay or pwede na yung 2 ballpen. And ito yung 3 button na gagamitin natin, set and itong plus and minus. So, para makapag-start na tayong mag-set, so yung 0, kailangan mapalitan natin ng A. So, para mapalitan natin siya ng A, pipindutin lang natin ng sabay yung plus at minus sa pamamagitan ng 2 ballpen. So, i-hold lang natin siya ng 2 to 3 seconds. Once na naglumabas na yung A, so i-release na natin yung ating pagkaka-hold. And pag lumabas na yung A, so next natin is kailangan natin palabasin yung or kailangan natin ma-change ito ng E. So, kailangan pag lumabas agad yung A, kailangan agad-agad pindutin natin yung set ng 2 to 3 seconds and i-release lang dan agad
para lumabas yung E. And na-change ko na siya ng E. And yung E, ang ibig sabihin is kung ilang klase ng coins ang ating gagamitin sa ating coin slot. So, meron tayong piso, 5 piso, at 10. So, bali tatlo. So, gagawin lang natin 3 or iseset lang natin siya ng 3 sa pamamagitan ng plus button. So, pipindutin lang natin siya hanggang sa mag 3. So, ayan. And once na okay na, pipindutin natin tong set para mag-effect yung sinet natin. And ayan. So, ngayon, na-move na tayo sa H. Letter H. And mapapansin nyo may 1 and nakailaw yung lights na dito sa unahan. So, ito is para sa piso. So, settings ito para sa ating piso. And yung H, ibig sabihin nito is yung kung ilang set ng piso ang ating gagawing sample. So, mas maganda kung 20. And, ayan, sa pamagitan ng plus button, so, ginawa ko siyang 20. And once na okay na, pindutin ulit natin yung set para ma-set siya. So, ayun, na-move na ulit tayo sa P1 or P, ang ibig sabihin, ilan yung halaga ng piso. So, yung piso is 1 peso lang din. So, 1 lang siya. And pindutin lang ulit natin tong set para ma-set yung ating binago or yung sinet natin. So, ito na tayo sa F1. So, ang F is yung accuracy and sensitivity. So, ang standard na sineset dito is number 8. So, isiset lang natin siya ng 8. Ayan. And pindutin lang ulit natin yung set para mag-effect. Ayan. So, nasa H2 na tayo. And napapansin nyo, nandito na siya sa pangalawang lights. And ito yung pangalawang klase ng ating coins. And ito yung 5 piso. So, dito sa H2, siset lang din natin kung ilan yung set ng ating 5 piso na gagawing sample. So, ganun din sa ginawa ko sa piso kanina, 20 set of 5 pesos din. So, pipindutin ko lang yung plus sign ng 20 times. And once na okay na, so pipindutin ko lang ulit tong set para ma-save yung aking sinet. And next, nandito na tayo sa P2. So ito yung halaga ng 5 piso. So magkano ba yung halaga ng 5 piso is 5 din. And ayan. So pindutin ko ulit yung set para ma-save yung aking sinet. Next, ito yung last. So, F, letter F, F2. So, para sa 5 piso. So, ang standard na sineset dito is number 8. So, ayan. So, pipindutin ko ulit yung set para ma-save yung number 8. And, ayun, napunta na tayo sa pangatlong lights. And, ito yung H3. So, ito is para sa 10. Settings para sa 10 piso. So, yung H is para ilang set ng 10 piso yung gagamitin natin sample. So, ayan. So, ganun din sa ginawa ko sa piso at 5, 20 sets. So, pindutin ko lang ulit yung set para ma-save. And ito lang ulit yung P, letter P. So, 3 is para sa 10. So, P is yung 10 piso is 10 halaga or nagkakahalaga ng 10. So, ayan. Pindutin ko lang ulit yung set para ma-save. And nandito na lang ulit tayo sa panglas. So, ang letter F. F3 is para sa sensitivity and accuracy ng 10. So, ang standard dito, gaya ng kanina, is 8. So, 8 lang yung sineset natin dyan. And pipindutin ko ulit itong set para ma-save yung aking sinet. So, ayan. So, mapapansin nyo, once na pinindot ko na tong set, is mag-iilaw siya lahat. So, ibig sabihin nun, nag-effect na yung ang aking sinet up. So, ayan. So, ayan, bumalik siya sa A. So, settings pa rin tayo. And, next naman natin is, pipindutin lang
O, ayan, bumalik siya sa 0. So, kailangan natin ibalik sa A. Pipindutin lang ulit natin tong set dito sa taas para maging A siya. Pipindutin ulit natin siya ng isang pang beses para maging A1. So, yung A1 is para sa, ayan, sa sample natin sa piso. 20 set na piso. So, kailangan lang natin ihulog yung ating iba't ibang klaseng piso. May bago, syempre, may luma. So, maglagay din kayo na meron yung konting yupi and may konting kalawang. So, para hindi masyadong maging maarte yung ating coin slot. So, ayan. Start ko na siyang hulugan. So, ayan, sa paghuhulog, kailangan balibaligtarin niya rin yung pagkakahulog ng coins para madidetect niya yung iba-ibang parts ng piso. Or para makikilala niya yung bawat parts ng piso. And ayan, mapapansin nyo, nagka-count din siya. So, makikita nyo naman dyan kung 20 and maximum din naman yung 20. So, ayun, umilaw-ilaw siya. And nag-effect na or na-save na yung ating piso. And next tayo is sa E2. So, ito yung 20 set ng 5 pesos. So, ayan. Meron tayong bagong 5 piso. Ayan. And meron din akong lumang 5 piso. So, ayan. Medyo may ano siya, mga black-black. And meron din yung medyo may yupi. So, ganun din, balibaligtarin din natin yung pagkakahulog or paghuhulog para makilala niya yung iba't ibang parts ng 5 piso. So, ayun, nag-blink na yung mga lights niya. And, nasa A3 na tayo and ito is para sa 10 piso. So, magre-ready lang tayo ng 10 set ng, or 20 set ng 10. So, ayan. So, ganun din. May bagong 10. May lumang 10. And meron yung may discoloration. Meron may konting yupi. So, ayan. Para hindi maging maarte yung ating coin slot. So, ihuhulog ko lang muna ito. So, ganun din. Babalibaligtarin din natin para makilala niya yung iba't ibang parts ng 10 piso. And ayun, nag-blink na din and nag-save na din yung ating set up sa 10 piso. And nag-back to 0 na siya. And ngayon pwede na natin siyang itry. Pwede ko na siyang itry. So, itry natin. So, ayun, hindi naman siya ganun ka-arte or ka-sensitive sa, or hindi naman siya namimili ng coins. So, nire-reprogram ko or sineset up ko lang ulit yung universal coin slot pag namimili na siya ng coins. So, yung may mga times na uhulugan siya, ayaw niyang kainin. So, yun, nire-reprogram ko lang siya para ayun, makakilala siya ng mga bagong piso or mga bagong coins. And kung gusto nyo namang baguhin yung minute value ng 1 peso nyo, so ito sa akin is nakaset kasi siya ng 4 minutes piso. And ang naka-on dito is yung 1 and 2
So, is equivalent ito ng 4 minutes. And if gusto nyo naman, palitan nyo yung piso nyo ng 6 minutes and gusto nyo magpa-promo. So, ang gagawin nyo lang, i-on nyo lang yung 1 and 3 para maging 6 minutes yung piso. And automatic, yung 5 nyo magiging 30 minutes and yung 10 pesos magiging 1 hour. So, kung gusto nyo baguhin yung minute value ng inyong coins, so dito lang natin siya isa-set sa red na ito. So, yan. And ito yung mga ano niya, switch function. So, take note na meron na siyang default na 1 minute ng ating timer. So, ibig sabihin, kahit wala kang i-on sa switch, so, automatic meron siyang 1 minute. So, pag hinurugan mo siya, meron siyang 1 minute kahit walang naka-on sa switch niya. So, for example, yung set ng 4 minutes na piso. So, ang naka-on doon is yung switch 1 and 2 is equal to 3 minutes. Plus yung default na 1 minutes, kaya nagiging 4 minutes. So, ayun. And sana na-explain ko ng maayos at malinaw sa inyo. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, share, and like.